Hello. Bring her food. We would lay food out here next to her tombstone and just talk, as if William was still alive. August 29, 1984, nang gulantangin ng isang balita ang maraming Pilipino sa Amerika. It was a Wednesday afternoon when Zuniga, 33-year-old Filipino immigrant, was trying to break free of Zuniga. allegedly attacked Lillian in her AMG retail store at 339 US Highway 50. Pinaslang ang 33 taong gulang na si Lilian Ocampo di umano ng sarili niyang asawa na si Jeronimo Zuniga sa South Lake Tahoe, California. Saksi di umano ang bunso nilang anak na si Jen, na 5 taong gulang pa lamang noon sa madugong pagpatay. But there were times where I could not bear what I was seeing, and I was crying so hard that I looked away and I was just emotionless. That I couldn't cope with the situation that was going on. Makaraan ang mahigit 2 dekadang paghihintay ng hustisya para sa kanyang ina. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanayam si Jem sa pamamagitan ng video conference. Do you miss your mom? Yes, I do miss. It's been really difficult. I mean, growing up as a child without having a mother. Matapos ang krimen, bumalik umano ng Pilipinas si Jeronimo. The suspect Zuniga is believed to have fled to his native Philippines, where his family reportedly enjoyed strong political connections to the dictatorship of Ferdinand Marcos. Pero nang maipasa ang RP-US Extradition Treaty noong 1996, nabigyan ng kapangyarihan ng ating bansa na maibalik ang sinumang may pananagutan sa batas sa Estados Unidos upang doon litisin sa kinasasangkutang kaso. Nakipagtulungan din ng FBI sa PNP at NBI upang madakip si Jeronimo. Noong Agosto 2004, naaresto si Jeronimo sa Calapan, Oriental, Mindoro. Naresto namin si Zuniga sa may Kapitolyo. Wala namang problema, siya naman ay mapayapang sumuko sa amin. And then, dinala namin siya dito sa main office, dito ng NBI. At yung standard operating procedure ay binuk namin siya, photograph, fingerprints, para sa record namin dito sa NBI. Gayunpaman, pansamantalang nakalaya muli si Jeronimo matapos siyang pahintulutan ng korte na makapagpiyansa habang sumasailalim sa investigasyon. Sinubukan naming tuntunin ang kinaroroonan ni Jeronimo upang mahingi ang kanyang panig, subalit bigo kaming matagpuan siya. Hindi siya kilala ng mga tao sa address na di umano'y kanyang tinitirahan. Ito ba nakatira si Mr. Hemi Zuniga? Zuniga po? Ay, si Rhea po sa GMA7? So wala ho? Paliwanag ni Department of Justice Secretary Raul Gonzales, talagang masalimuot ang proseso na pinagdaraanan ng mga kaso sa ilalim ng Extradition Treaty. The extradition treaty calls for a hearing, yes. Okay. And when you have a hearing, the hearing will take always some time. Due process. You have to follow the rules of court. Sa ilalim kasi ng Extradition Treaty, ang mga korte ng dalawang bansa ang sangkot, kaya't lalong mas matagal ang pagdaraan ng proseso bago umusad ang kaso. As far as the DOJ is concerned, we want this thing to be expedited. But we are just one part of the process. Ang mga kasong tulad ng kina Michelle, Salve at Lilian ay maaaring ituring na crimes of passion o mga karasang dulot ng silakbo ng damdamin. Ayon sa isang eksperto, ang galit na mula sa simpleng away sa pagitan ng mag-asawa kung minsan humahantong sa karumal-dumal na pangyayari. Pinapauna ang damdamin kaysa pag-isip. Walang kontrol sa damdamin. Makikita mo yun sa maliliit na sitwasyon rin ng inyong relasyon. Maliit na bagay, nag-i-erupt. No? Yung galit, hindi proportionate sa nangyari. Nahuli ka lang, akala mo may delubyo. Nag-iwan din umano ito ng malalim na sugat sa kamalayan ng mga anak na sa kabila ng kamusmusan ay naging saksi na sa malagim na krimen. Ang epekto nun, hindi lang psychological,
ang epekto nun, it's even spiritual. Kasi hindi ba yung spiritual, it has to do with moral order. So kung mangyari ang pinaka masamang krimen sa loob ng tahanan, sa mismong taong inaasahan mo na magbibigay sa'yo ng protection, so ginugulo nun ang iyong sense of order. At risk ang mga bata na magkaroon ng kawalan ng tiwala sa mundo. Babala ni Bautista, mahalagang maging mapanuri sa mga gawi at ikinikilos ng karelasyon upang maiwasan ang posibleng kahantungan nito. So pagka nakikita mo ang iyong karelasyon, di marunong makinig sa kanyang damdamin o sa damdamin ng kanyang kapwa, hindi marunong ikalma ang kanyang sarili, hindi marunong mag-reason out para mas maging realistic ang tugon at saka mas higit na objektibo ang kanyang tugon sa emotionally upsetting na karanasan. Medyo magdahan-dahan na yung babae dahil hindi magandang senyales yun. Marami na ang biktima ng domestic violence. Mga babaeng umibig at naisakripisyo ang buhay. Nagkamali man sila sa taong piniling minahal, malungkot ang katotohanang makamit man nila ang katarungan. Hindi na nito muling maibabalik pa ang buhay na sanay nakalaan upang makapiling nila ang kanilang mga anak na unti-unting lumaki at mabuhay. Susunod, misteryong itinatago ng isang mister sa loob ng kanyang bahay. Nalantad ang kanyang